Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, may gusto lang akong talakayin. Ito ay tungkol sa hindi lahat ng nasasaktan ay inaapi. Minsan, tinatamaan lang sila ng katotohanan. Hindi lahat ng nararamdaman nating sakit ay dahil tayo ay inaapi or inaaway. Minsan, nasasaktan tayo dahil tama ang narinig natin. Nasasaktan tayo dahil tinamaan ang puso natin. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nagtutuwid, sumusuway at nagpapabago. At natural na masakit ito, lalo na kung may mga bagay sa buhay natin na kailangan natin baguhin. At ayon nga dito sa talata ng Hebreo 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ibig sabihin, hindi lang ito basta salita. Tumatama ito sa puso, kaya minsan nasasaktan tayo. Minsan, ang sakit ay pag-ibig ng Diyos. At ayon nga dito sa talata ng Kawikaan 27 verse 6, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ang tunay na nagmamahal sa iyo, sasabihin ang katotohanan kahit masakit. At ayon naman nga dito sa talata ng Juan 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi komportable ang katotohanan, pero ito ang magpapalaya sa atin. May dalawang pwedeng reaksyon ang tao kapag tinamaan ng katotohanan. Unang-una, magalit at tumanggi. Pangalawa, magpakumbaba at magbago. At ayon nga dito sa talata ng ikalawang Timoteo 4 verse 3 to 4, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang bibig lamang nilang marinig. Hindi sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. So, delikado ito. Kapag gusto natin ang comfort kaysa truth. Minsan talaga mga kapatid, mahirap tanggapin ang katotohanan. Lalo na kung ang sarili natin ang nasusunod. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang sarili natin nasusunod, ay nag-iimpok tayo ng pride. Kasi minsan ayaw natin tumanggap ng pagkakamali. Gusto natin ang masunod kung ano yung nasa isipan natin, nasa sarili natin, yung pagustuhan natin. Pero mahirap pala kapag ikaw ay natamaan ng salita ng katotohanan. At eto ang tanong ko sa iyo, kapag tinamaan ka ng katotohanan, lalaban ka ba o magpapakumbaba? At kung lalaban ka, huwag ka nang gumamit ng pride. Kasi ang pagkakaalam ko sa salitang pride, ito ay kayabangan o pagmamataas. O pagmamataas o kayabangan o kahambugan. Sa Biblia, ang pride ay itinuturing na kasalanan. Dahil ito ay ang paghihimagsik laban sa Diyos. At pagtanggi sa sariling pagkakamali. Masakit talaga ang salita ng katotohanan kung hindi mo binabago ang takbo ng buhay mo. Hindi man perpekto ang pamumuhay mo, pero sumusunod ka sa kalooban ng Diyos.